Ang Future Plans Incorporated ay isa sa mga nangungunang insurance company sa bansa. At parang kailan lang nang magsimula si Elena Villarca rito. Matalino, madiskarte, at mahusay magsalita ang dalaga. Kaya naman hindi nagtagal ay nakitaan siya ng potensyal. Naging sunod-sunod ang kanyang mga benta. Malalaki ang kanyang mga naisasaradong deal. Magaling din siyang humawak ng mga tao at very efficient sa kanyang trabaho. Dahilan para umangat ang kanyang posisyon pagkaraan lamang ng ilang taon. Sunod-sunod ang kanyang promotion at sa edad niyang 28 ay naging general manager siya ng Future Plans. Marami siyang naungusang kasabayan at mga seniors sa pag-akyat na yon. Ngunit para kay Elena, wala siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin ng iba. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang pagsusumikap at pagpupunyagi at wala siyang dapat ikahiya doon. Nakatanaw si Elena sa labas ng kanyang magarang opisina. Main office iyon ng Future Plans na nakatayo katabi ng mga nagtatayugang gusali sa Makati. Pinagmamasdan ng dalaga ang papalubog na haring araw habang sinasariwa sa alaala kung bakit kinakailangan niyang makarating sa tuktok ng tagumpay. Wala nang makakagawa sa akin ng ganoon. Wala na. Isinusumpa ko nang wala nang pwedeng manakit sa akin. At wala nang pwedeng magturing sa akin bilang isang laruan. Punong-puno ng puot ang mga mata ni Elena habang binabalikan ang masakit niyang nakaraan. What is physics? Tanong ng teacher nilang si Miss Villarama. Inilibot nito ang tingin sa kaklaseng agad na nagbukas ng kani-kanilang mga notes. Halos magpadaos-dos naman sa kinaupuan si Elena upang wag lamang nitong makita. Nasa huli ang upuan siya sa gilid ng aisle. Pasimple rin niyang binuklat ang kanyang notebook at hinanap doon ang itinatanong nito. Alam ko ang sagot doon eh. Na-memorize ko na yun kagabi. Nasa na ba yun? Elena, stand up! Tila dagundong ang tinig na iyon na gumulat sa kanya. Napaigtad siya at agad na pinagpawisan. At ubili siyang tumayo. Nanginginig ang babang ibinuka niya ang bibig. Kitang-kita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang mga kaklaseng nakangiti sa pagkakatitig sa kanya. Ma'am, physics is the... I don't understand what you're saying, Elena. Did you study your lesson? Humakbang ito patungo sa kinatatayuan niya, dahilan para mangalog ang kanyang mga tuhod. Yes, ma'am. Aniyang ang balak sana ay ihakbang paatras ang mga paa, ngunit wala na siyang aatrasan pa. Are you sure? Parang hindi kita kilala, Elena. Ang bababa ng mga grades mo sa recitation. Mukhang hindi ka marunong mag-aral eh. Nagtawanan ng kanyang mga kaklase. Pakiramdam niya tuloy ay namula ang mga pisngi niya sa kahihiyan. Lalong nawala sa utak niya ang isinaulo ng nagdaang gabi. Quiet! Sigaw ni Miss Villarama sa kanyang mga kaklase. Pagkway bumaling itong muli sa kanya. Elena, again, tumayo ka at wag na wag kang uupo hanggat hindi pa natatapos ang subject na ito. Yun lang at nagbalik na ito sa unahan. Napasulyap siya sa kinaupuan ni David. Nakatingin sa kanya ang binata. Pagkway binawi rin nito ang tingin nang magsalubong ang kanilang mga mata. Inalis niya sa mga ito ang kanyang tingin at itinutok na lamang sa kanyang sapatos na halos mawarak na dahil sa kalumaan. David, what is physics? Narinig niyang muling tanong ni Miss Villarama. Confident na tumayo ang binatilyo. Physics is the branch of science dealing with the properties and interactions of matter and energy. Sagot nito. Very good. Nagpalakpakan ang kanyang mga kaklase maliban sa kanya. Class, palakpakan din natin si Elena. Come on. Nanguna sa pagpalakpak si Miss Villarama. Lahat ng mga ito ay bumaling sa kanya. Kumpara kay David ay mas matunog ang palakpak ng mga ito habang nakangiti ng nakakaloko. Wala siyang nagawa kundi ang lumunok ng laway. Hindi pa niya nakuhang masanay gayong araw-araw itong nangyayari sa kanya sa klase ni Miss Villarama. Hindi na tinawag pa ni Miss Villarama sa Elena dahil ano pang hindi na siya makaupo.
Sa isang oras ng kanilang klase ay halos isang oras din siyang nakayuko at nakatingin sa kanyang sapatos na may bahid pa ng natuyong putik ng ulan. Halos isang oras din siyang pinagbubulungan ng kanyang mga kaklase. "Hoy, maupo ka na. Lumabas na si ma'am." Hinila ng katabi niyang si Virgie ang laylayan ng kanyang palda. Ang luwang ng pagkakangiti nito. Hindi siya kumibo. Nahagip pa ng mga mata niya ang likod ni Miss Villarama nang lumabas ng pinto. Saka lamang siya umupo. Siya namang tayuan ng mga estudyante dahil recess na. Nakangiti pang sumulyap sa kanya ang mga ito bago nagsilabas. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang makintab na sapatos ni David. Maya-maya ay humakbang na ang mga paang iyon. Saka lamang siya nag-angat ng tingin upang habulin ng sulyap ang lalaking lihim niyang crush. Siya ang kahuli-huliyang estudyanteng lumabas ng silid na iyon. Walang naghintay sa kanya dahil wala siyang kaibigan. Parang gusto niyang sisihin ang sarili sa nangyayari sa kanya. Nagsimula siyang maging katatawanan ng kanyang mga kaklase noong first year high school pa lamang sila at unang araw ng klase. Naihi siya noon sa kinaupuan dahil natakot siyang magpaalam sa teacher nilang Terror na siya ay lalabas upang mag-CR. Simula nang marinig niya ang hindi mapigil na halakhakan ng mga kaklase niya noon, ay nagkaroon na siya ng inferiority complex at nakadama siya ng panliliit sa sarili. Nagkaroon siya ng takot sa bawat estudyanteng lalapit sa kanya na baka siya ay pagtawanan nito. Dahilan din iyon upang madalas siyang ma-mental block sa oras ng recitation at sa tuwing may examination sila. Nagiging iba ang pakiramdam niya sa tuwing nababaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Dahilan upang makagawa siya ng mga palpak na kilos na napagtatawanan ng lahat. Pakiramdam niya tuloy ay plastic ang mga taong lumalapit upang makipagkaibigan sa kanya. Kaya siya na ang lumalayo sa mga ito. Ipinatong ni Elena ang bag niya sa isa sa mga mesang naroon sa library. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng isa niyang kaklaseng babae. Kasabay sa pagbukas niya ng zipper ng kanyang bag ay tumayo naman ito at lumipat sa bandang kanan, katabi ng iba pa niyang kaklase. Hindi na siya nagtaka. Lagi namang ganoon ang nangyayari. Hindi tuloy niya alam kung may amoy ba siya o may sakit na nakakahawa. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang notebook sa susunod na subject at tahimik siyang nag-review. Ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil sa mga naririnig niya. "O Susan, bakit ka lumipat dito?" Halos pabulong na tanong ni Ludi sa kaklaseng umalis sa tabi niya. Kapag gusto mo raw gumaling, sumama ka sa magagaling. Kung sasama ako sa kanya, nako, baka mahawa pa ako ng kabobohan ng babaeng yan. Sagot ni Susan. Nakakagat niya ang kanyang labi. Heto na naman sila. Tama ka riyan, Susan. Kaya nga hindi ako nakikipag-close sa babaeng yan eh. Dahil, alam mo na, baka kopyahan lang ako. Hindi naman pwede yun, di ba? Baka mamaya, mataasan pa niya ang grades ko. Sinundan nito iyon ng mahinang pagtawa. Napalunok siya. Hindi totoo yan. Alam niyong hindi totoo yan. Protesta ng isip niya, ngunit wala siyang lakas ng loob na isatinig iyon. Maya-maya ay nahagip ng kanyang mga mata ang pagpasok ni David sa pinto ng library. Pagkatapos ay lumakad ito sa likuran niya. Elena. Mahinang tawag nito kasabay ng isang kalabit sa balikat niya. Nilingon niya ito. Hindi niya alam kung ngingiti siya o kukunot ang noo. Isang papel ang ipinatong nito sa harap niya. Totoo ba ito? Mahinang pahayag nito. Sinulyapan niya ang papel at nanlaki ang mga mata niya sa nabasa roon. Pagway ibinaling niya ang tingin sa walang ekspresyong mukha nito. David, hindi. Napaigtad siya nang maramdaman ang paghablot ng isang kamay sa sulat na iyon. Ano ba itong binigay sa iyo ni Elena, Dave? Ani Susan. Gusto sana niyang abutin ang papel, ngunit mabilis itong nailayo sa kanya. Akin na yan, Susan. Aniya sa kabadong tinig. Nagtatawa lamang ang babae nang mabasa ang sulat. Pagkuhan ay nagsalita ito sa malakas na tinig. Classmates and schoolmates, pakinggan niyo to oh. Anitong itinaas ang hawak na papel. Susan, wag mong gawin yan.
Halos pasigaw na wika ni David na humakbang patungo sa kinatatayuan ng babae. Ngunit mabilis na nakalayo si Susan. Pakinggan niyo to. To David, I love you very 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 much. From Elena. Sigaw nito habang nagtatawa. Pagkatapos ay ibinigay nito ang papel sa iba pang mga estudyanteng nasa library. Nagtawanan ang mga ito nang mabasa ang sulat. Halos maihi naman siya sa kinaupuan dahil sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang kapal naman ng mukha mo, Elena. Desperado ka na bang talaga para sulatan mo si David ng ganyan? Nanlalaki ang mga mata ni Ludi sa pagkakatingin sa kanya. Nakakahiya! Kababae mong tao! Bago pa siya nakapagsalita ay naunahan na siya ni Susan. Kasi naman, walang nagkakagusto sa kanya. Ang tindi mo ha. Si David pa na crush ng bayan ang natipuhan mo. Malakas ang tinig nito na halos lumagundong sa pandinig niya. Nagtawanan ng mga naroon. Lahat ay nakatingin sa kanya. Mababakas sa mga mata ang pangungutya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Dagli niyang inayos ang kanyang mga gamit at mabilis na lumabas ang library. Siguro, kung naroon lamang ang librarya ng mga sandaling iyon ay hindi mangyayari iyon. Nasalubong pa niya ang kabarkada ni David na si Ramon. Nakakaisang hakbang pa lamang siya pababa ng sementong hagdan nang iharang nito ang isang paa. Malakas ang sigaw niya nang sumubsob siya sa semento. Nagkalat doon ang mga gamit niyang hindi na ilagay sa bag. Lumabas naman mula sa bukas na bag ang iba pa niyang mga abubot, pati ang baon niyang pasador. Malaki ang playground sa harap na iyon ng library. Maraming estudyante ang nagdaraan doon at ang iba ay nanonood sa mga naglalaro ng volleyball. Kitang-kita siya ng mga iyon. Agad na pumuno sa paligid ang matunog na tawanan. Napaiyak siya sa pagkakalugmok sa semento. Hindi lang ang sakit ng balakang at hapdi ng gasgas sa kanyang tuhod ang ininda niya, kundi maging ang napakalaking kahihiyang tinamo niya na mga oras na yon. Luhaan niyang inabot ang pasador na isang hakbang ang layo sa kanya. Ngunit bago niya iyon makuha ay isang paa ang sumipa roon palayo. Nang tingalain niya ang nagmamay-ari ng paang iyon ay ang nakangising mukha ni Ramon ang kanyang nakita. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Kung lalamunin siya ng lupa ay pagpapasalamat pa niya. Nang sa gayon ay matakasan niya ang kahihiyang iyon. Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Nang lingunin niya iyon ay matamang nakatingin sa kanya si David. Tumayo ka na at pinagtatawanan ka na nila oh. Concern na sabi nito at itinayo siya. Magpapasalamat pa lamang siya nang lumapit si Miss Villarama, hawak ang kanyang pasador. Elena, hindi ka dapat naglalabas ng ganitong bagay sa publiko. Anito at inilagay iyon sa kanyang kamay. Bago pa siya nakapagpaliwanag dito ay iniwan na siya nito. Dahil tinawag ito ng co-teacher nito. Agad niya yung inilagay sa kanyang bag. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni David. Tumango lang siya at iniwan na ito. Nagtungo siya sa isang bakanting silid at doon ay umiyak. May nabuti na niyang tumigil doon at magpalipas ng sama ng loob. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumitig siya sa dingding. Biglang gumuhit ang galit sa kanyang muka. 5 pangalan na nagtumining sa kanyang isipan. Miss Maria Gina Villarama, Susan Ledesma, Lourdes Sicapin, Ramon Señores, David Arcangel. Hindi na niya napansing nabali na ang hawak niyang lapis dahil sa pagkakadiin doon ng kanyang kamay. Ang sabi nila, high school graduation daw ang pinakamalungkot na sandali sa isang estudyante. Dahil sa high school daw nagsisimulang magising ang kamalayan ng isang bata tungo sa pagbibinata o pagdadalaga. Sa yugtong ito raw maraming mga alaalang hindi madaling kalimutan. Mga pangyayaring hindi basta-basta mawawaglit sa isip. Masasayang eksenang matamis balik-balikan. Ngunit hindi para kay Elena Villarca. Ang kanyang high school life ay may tuturing na isang bangungot na napakatagal matapos. Bangungot na pinagtiisan niya muna bago siya nagising. Isang chapter sa kanyang buhay na luha at kahihiyan ang hatid. At sa kanilang high school graduation,
Kung nagluluksa ang lahat dahil malalayo sa mga kaibigan at kaklose na mga teacher, siya ay nagdiriwang at humahalakak ang kalooban. Pakiramdam niya ay noon lamang niya naranasan ang matuwa at sumaya pagkatapos ng 4 na taon. It's over. Tapos na ang mga panahong lagi akong umiiyak at nanliliit. Tapos na ang mga panahong lagi akong tampulan ng tukso at katatawanan. Tapos na ang mapapait na karanasan ko rito. Pero sa pagbabalik ko, titingalain niyo akong lahat. Sinisiguro ko. At muli ay isa-isang tumimo sa kanyang isip ang mga pangalan at mukha ng mga taong nanakit sa kanya. Humanda kayo sa pagbabalik ko. Nang lumuwas siya ng Maynila at tumuloy sa kwartong inuupahan ng pinsan niyang si Alma, ay handa na siya sa buhay na kanyang kakaharapin. Nagtrabaho siya bilang waitress sa club na pinapasukan nito. Hinimok siya ng manager na maging isang dancer, ngunit tinanggihan niya iyon. Hindi rin iilan ng mga lalaking nag-alok sa kanya ng salapi kapalit ang isang gabing pagsama niya sa mga ito. Subalit lagi niyang sinasabi na hindi siya pumasok sa club para sirain ang kanyang sarili. Naroon lamang siya upang kumita ng perang magagamit niya sa pag-aaral. Nang makaipon ay nag-enroll siya sa kursong commerce. Nag-aral siya sa umaga habang nagtatrabaho sa gabi. Iyon ang unang hakbang. Eventually, nawala ang kanyang inferiority complex. Naging confident siya sa pagkilos at pagsasalita. Natuto rin siya ng maayos na pananamit at pag-makeup sa tulong ni Alma. Matapos ang 4 na taon ay nagtapos siyang isang cum laude. Tuwang-tuwa si Alma para sa kanya. Ito pa ang nagsabit sa kanya ng medalya pag-akyat niya sa stage ng UP Theater. Ito naman ay kagagraduate din lamang sa kurso nito. Ang tagumpay ay inialay niya sa kanyang ina, bunsong kapatid, at sa alaala ng kanyang ama na si Mang Ambo na namatay sa anhin ng high blood noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtatrabaho niya bilang ahente sa Future Plans Incorporated. Naniniwala siyang ang pera ay nasa marketing at doon siya yayaman. At ngayon, sa tuwing binabalikan niya ang kanyang pinagdaanan, ay masasabi niyang tama ang kanyang mga naging desisyon. Hindi nagtagal at maging si Alma ay kanya na ring nakumbinsi. Kinuha niya itong associate sales manager. Ngunit bukod doon ay may iba pa siyang trabahong inialok dito. Dito niya ipinahanap sina Susan, Ludi, Ramon at David. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi niya rito na dahilan ng pagpapahanap niya sa mga taong ito. 1 taon pa ang lumipas at tumalis na silang dalawa ni Alma sa maliit na boarding house na kanilang tinutuluyan. Dahil sa malaking halagang kanyang naipon ay nakabili siya ng malaking bahay sa St. Francis Village sa Quezon City. 2 kasambahay ang kasama nila roon. Nagpadala rin siya ng malaking halaga sa nanay niya sa probinsya para ipagawa ang kanilang barong-barong. At ngayon nga ay general manager na siya ng Future Plans Incorporated. Si Alma naman ay na-promote din bilang sales manager na dati niyang hawak. Subalit hindi pa rin nakontento sa ganoon si Elena. Kung gusto niyang maghiganti, kinakailangan niya ng malaking pera at impluwensya. Nag-invest siya sa iba't ibang negosyo, real estate, buy and sell ng sasakyan, at maging sa restaurant business. Lahat ng yon ay naging matagumpay. At habang nadaragdagan ang kanyang salapi, palapit naman ang palapit ang panahon ng kanyang paghihiganti. Paalis na si Elena ng opisina ng araw na iyon nang tumunog ang telepono. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagutin iyon o hindi, pero pinili niya ang sagutin na lamang iyon dahil baka kliyente. Hello? Ania? Hello? Elena Villar ka? Anang tinig sa kabilang linya. Kumunot ang noo niya. Sino to? Narinig niya ang mahinang tawa ng lalaki, tonong nag-aalangan. David Arcangel. Hindi malaman ni Elena kung bakit biglang nanuyo ang kanyang lalamunan pagkarinig sa pangalan ni David. Bigla ring bumilis ang tibok ng kanyang puso at rumihistro sa isip niya ang maamong mukha ng kanyang high school crush. No, hindi mo na siya crush ngayon, Elena. Isa siya sa mga nanakit sa damdamin mo noon. Isa siya sa mga taong paghihigantihan mo.
Ah, David. Nainis siya sa sarili dahil sa panginginig ng boses. Napalunok siya upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Elena, GM ka na pala ngayon ng Future Plans. Anito. How did you know? Nagtatakang tanong niya. Well, nakuha ng isang kaibigan ko ang wallet na naiwan mo sa restaurant. Kinuha ko ang wallet at sinabi ko sa kanyang ako na lang ang magsasaoli sa'yo dahil kilala kita. Ang wallet na tinutukoy nito ay ang naiwala niyang pitaka ilang araw na ang nakakaraan. Hindi na niya inaasahan na may babalik pa yon. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na kakilala pala ni David ang makakapulot nun? Napakurap-kurap siya. Hanggang ngayon ay kay ganda pa rin ang tinig nito sa pandinig niya. Ha? Mabuti naman at napulot pala ng kaibigan mo. Naisip niyang sabihin. So, pwede pa tayong magkita para may sauli ko tong wallet mo? Kailan? Pwede mamayang hapon? Sure. Saan ka ba malapit? Sinabi nito ang lugar kung saan sila pwedeng magkita at pagkatapos ay nagpaalam na ito. Nang ibaba niya ang telepono ay napatitig siya sa kawalan. Tignan mo nga naman. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahong ipahanap siya. Siya na ang kusang lumapit sa akin. Pero alam niyang masyado pang maaga para isakatuparan ang paghihiganti niya rito. Hindi pa ngayon at yon ang kailangan niyang planuhin. After lunch ay agad nang umalis ng opisina si Elena. Nasa labas pa lang siya ng tropical hat ay tanaw na niya ang nakaupong si David. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ang bawat anggulo niyon, ang buhok nitong laging maayos ang pagkakasuklay, ang pagdadamit nito, ang build ng katawan. Sa tingin niya ay tila walang nabago rito sa loob ng halos 12 taon. Bukod sa tumangkad ito at mas gumanda ang katawan. Kinawayan siya nito pagpasok niya sa pinto ng kainan. Agad siyang ngumiti rito at hayun na naman ang tambol sa kanyang dibdib. Nakaupo na siya sa harap ng lalaki ay titig na titig pa rin ito sa kanya. Hoy, para ka nakakita ng multo ah. Ani ang kinalabit ito sa braso. Ngumiti ito. Yung ngiting halos magpawala sa katinoan niya katulad nung high school sila. Elena, hindi lang ako makapaniwalang magiging ganyan ka. Importanteng tao ka na ngayon at lalong gumanda. Seryosong pahayag nito. Lalo? Meaning noon pa ay maganda na ako sa paningin niya? Tanong niya sa sarili. May pagkabulero rin pala ang lokong to. Hindi naman masyado, David. Nagbibirong sagot niya. Kailangan ko lang kumayod ng gusto para sa inay at sa kapatid ko. It seems you're really working hard, Elena. Balita ko sobrang successful ka na ngayon. May malaking bahay sa Magarang Subdivision at may mga negosyo. Natitigan niya ang kaharap sa mga sinabi nito. Sinusubaybayan ba siya nito? Paano nangyaring alam nito ang nangyayari sa kanyang buhay? Well, siguro nga ay maingay na ang pangalan niya sa business circle. Ikaw talaga? Ang dami mong napapansin. Ikaw, kumusta ka na? Heto, pagka-graduate ko ng civil engineering, sinuwerte ako makapagtrabaho sa isang construction firm sa Makati. Ang kumpanya namin ang nagsasagawa ng mga proyekto ng gobyerno. Nakangiting sagot nito. Big time ka na pala. Medyo, pero hindi siguro magiging kasing big time mo. Nakangiting saad ng lalaki. David, wag kang ganyan. Dapat ang gawin mo ay isipin mong successful ka na ngayon pa lang. Alisin mo ang insecurities mo sa katawan dahil yon ang magpapabagsak sa'yo. Yun ba ang sekreto mo kaya ka umasenso ka agad? Oo. Sa totoo lang, hindi ako marunong makontento eh. Kapag may nakukuha akong malaking bagay, iniisip kong malit lang yon at kailangan makuha ko pang mas malaki. At kapag nakuha ko ng mas malaki, iniisip kong kulang pa. Alam mo bang sa lahat ng ito ay iniisip ko pa ring nagsisimula pa lang ako sa karir ko? Para lalo kong magpursige. Pinabibilib mo ko, Elena. Ibang-iba ka na talaga ngayon. Anito at tinitigan siya.
Ngiti lamang ang isinukli niya rito. Hindi agad nakatulog ng gabing iyon si Elena. Kanina ay nakita niya ang paghanga sa mga mata ni David nang ihatid siya nito. At ilang oras din silang nagkwentuhan bago ito nagpaalam. Pakiramdam niya ay nakatapak siya sa ulap. Alam niyang iyon ay dahil kay David at sa kusa nitong paglapit sa kanya. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sariling hindi dahil kinikilig siya sa pinapakita nitong interes sa kanya. Masaya siya dahil ito na mismo ang humanap sa kanya. Hindi na siya mahihirapang isakatuparan ng kanyang paghihiganti. Tama. Yun ang dahilan kung bakit ako masaya. Naisaloob na lamang niya. Naging madalas ang pagtawag ni David sa kanya. Maging sa office ay tumatawag ito. 3 beses na rin silang kumain sa labas. Maingat naman niya itong napapakiharapan. Alam na niya ang gagawing hakbang para mapaghigantihan ito. Pero gusto niyang ihuli si David sa mga paghihigantihan niya. Uunahin niya ang ibang may atraso sa kanya. Magagawa niya iyon nang hindi nito malalaman dahil ayon dito ay wala itong kontak sa mga dati nilang kaklase. Napangiti siya sa sarili. Napaigtad pa siya nang tawagin siya ni Alma. O bakit? Ellen, alam ko na kung nasaan si Susan Ledesma. Anito at naupo sa sofa sa harap niya. Napuno ng excitement ang dibdib niya sa narinig. Ang Susan's Beauty Salon ay hindi gaanong kalakihan. Sementado ang dingding neon at salamin naman ang pinto at bintana. Napansin niyang wala itong aircon at ang mga nagtatrabaho sa loob ay basta lang nakatsinelas at hindi mga naka-uniform. Nakita niya ang isang bakanteng loteng katabi ng salon ni Susan. Napangisi siya ng punong-puno ng kahulugan. Hindi ka kaya nabibigla, Ellen? Anong malay mo sa pagpapatakbo ng beauty salon? Tanong ni Alma habang nakatingin sa pinapatayo niyang establishmento. Nasa loob sila ng kotse niyang nakaparada sa tapat niyon. Ate Alma, manood ka lang sa gagawin ko, okay? Ani ang hindi ito sinulyapan. Balak mong kompetensyahin yung may-ari ng kabilang beauty salon? Tawa ang kanyang naging sagot sa tanong nito. Pero bakit? Nagtatakang tanong ulit ni Alma. Dahil galit ako sa kanya. Matigas niyang sabi. Makalipas ang 1 buwan ay natapos ang salon ay pinagawa ni Elena. Pinangalanan niya iyong Salon de Elena. Air condition ang loob niyon at cozy ang ambience. Nag-hire siya ng magagaling na hairstylist at manikurista. Siniguro niyang may alam sa pagmamasahe ang mga ito para sa additional quality service. Siniguro din niyang mas mababa ang presyo ng serbisyo ng salon nila kaysa sa kalaban. Dahil doon ay naging malakas ang Salon de Elena. Kasabay naman ang paghina ng salon na katabi niyon. Ang mga suking customer niyon ay lumipat na sa kanila hanggang sa magsara na ang Susan's Beauty Salon at nabalitaan niyang naibenta na ang pwestong iyon. Ngunit hindi niya tinigilan si Susan. Alam niya na lumipat lang ito ng pwesto. Nang matagpuan niya ang nilipatang lugar ng Susan's Beauty Salon, ay agad din siyang nakahanap ng pwestong malapit doon at pinatayuan ang Salon de Elena. Isang araw na pumasyal siya sa beauty salon ay sinalubong siya ng takot na si Carla, isa sa kanyang mga hairstylist. Madam, hinahanap po kayo ng may-ari ng katabing salon. Mukhang galit ho eh. Anito, nagdiwang ang kanyang kalooban. Sa wakas, eto na, naisaloob niya. Sige, ako na makikipag-usap sa kanya. Tinalikuran niya ito at tinungo ang katabing beauty salon. Yes ma'am, magpapa. I would like to talk to Susan Ledesma. Malamig niyang putol sa sasabihin ng baklang hairstylist. Sinabihan niya ng halukip-kip ang paggala ng mga mata. Sandaling nawala ang bakla. Nang magbalik ay nasa likuran na nito si Susan. Ano pong may paglilingkod ko sa kanila? Nakangiti nitong tanong na mukhang hindi siya nakilala. Tinitigan niya ang babae. Hinahanap mo raw ako? Aniya sa matigas na tinig. Sandaling nag-isip ito. Kayo ho ba ang... Oo, ako nga. Ako ang may-ari ng Salon de Elena. Hindi mo na ba ako natatandaan, Susan Ledesma? Mataman siya nitong tinitigan.
Pagkuhan ay gumuhit ang pagkabigla sa anyo nito. Elena? Elena Villar ka? Kunot ang noong tanong nito. Hindi siya kumibo. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit mo ko hinahanap? Sumeryoso ang anyo ni Susan. Wala. Napansin ko lang na mukhang sinasadya mong tabihan ng salon ko. Mataray nitong sagot. Bakit? Takot ka ba sa kompetensya? Aniya na inilibot ang tingin sa salon nito. At bakit ako matatakot? Tinitigan niya ito ng matiim. Pwes, huwag kang mareklamo. Hayaan mong mamili ang mga customer kung saang salon sila papasok. Mataray niyang sabi rito. Nagmamagaling ka na ngayon, Elena. Porke medyo nakakaangat ka na ng konti. Pagkakang tawang nanula sa bibig nito. Ngumiti si Elena. Hindi ako nagmamagaling. Talagang magaling ako. Muli niyang pinagmasdan ang salon ng babae. Susan, magkano ba itong miserable mong salon? Sabihin mo, bibilhin ko. Baka gusto mong piratahin ko ang mga tauhan mo. Kaya kong doblehin ang sweldo nila. Mapunta lang sila sa akin. Gumaganti ka sa akin. Sa mga nagawa ko noon sa'yo. Seryosong tanong nito. Muli siyang napangisi. Mabuti naman na natatandaan mo pa ang mga atraso mo. Oo, gumaganti ako. At hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang bumabagsak, Susan. Hindi ito nakakibo. Tinignan niya muna ito mula ulo hanggang paa bago siya lumabas. Ibinalibag niya pasara ang pinto. Makalipas ang ilang buwan ay nakita niyang tuluyan nang nagsara ang Susan's Beauty Salon. Nagpatuloy naman ang Salon de Elena dahil malakas naman iyong kumita. One down. Pero hindi pa rin kita titigilan, Susan. Kahit saan ka magpunta ay susundan kita at pababagsakin. Kulang pa. Kulang pa ito. Papantayan ko ng 4 na taon ang 4 na taong pananakit mo sa damdamin ko noon. Isang umaga ay muling bisita ni Elena si Alma sa kanyang opisina. Nahanap ko na si Ramon Señores, Elena. Seryosong pahayag nito. Napatuwid siya ng upo sa kanyang executive chair. Saan ko siya matatagpuan? Sales manager siya ng kalaban nating insurance company, ang Genuine Plans Incorporated. Si Mr. Cuevas ang presidente ng Genuine. Kilala niya si Mr. Cuevas. Nakilala niya ito sa isang seminar sa Makati last year. At ilang beses na rin siya nitong inaalok na lumipat sa Genuine bilang area manager na agad. Sige Ate Alma, pwede ka nang bumalik sa office mo. And thank you so much. Maluwang ang ngiting ipinagkaloob niya rito. Nakangiti rin itong lumabas ng opisina. Paglapat ng pinto ay agad niyang kinuha ang kinalalagyan ng kanyang mga tarheta. Nang makita niya roon ang calling card ni Mr. Cuevas ay kinuha niya iyon at tinawagan ang nakasulat na numero. Kunot ang noo ni Alma nang pumasok sa kanyang kwarto ng gabing iyon. Ellen, totoo ba ang kumalat na balita sa office kanina? Binitiwan niya ang binabasang pambabaeng magazine. Ang alin? Naupo ito sa gilid ng kama. Nag-resign ka na raw sa future plans. Yes, Ate Alma. Nakangiti pang sagot niya. Napailing-iling ito. Pero, general manager ka na rito. Sayang naman ang posisyon mo. May lilipatan ka na bang iba? Sa Genuine ako lilipat, Ate Alma. Nanlaki ang mga mata nito sa narinig. Sa Genuine? Kalaban nating kumpanya yun ah. Saka nagsisimula pa lang ang kumpanyang iyon. Ano naman ang magiging posisyon mo roon? Sales manager. Sagot niya sa seryosong tono. Sales manager? Ellen, general manager ka sa future plans. Pagkatapos sales manager ka lang dyan sa lilipatan mo? Ano ka ba? Yun din ang sinabi sa kanya ni Mr. Cuevas noong magkausap sila nito. Pero sinabi niya sa matanda na mas gusto niyang magsimula bilang sales manager muna. Sinabi niyang darating din naman siya sa pagiging area manager at eventually ay general manager kapag marami na siyang na-train na mga tauhan. Sandali niya itong tinitigan.
Ate Alma, hindi ko hinahabol ang mataas na posisyon sa kumpanyang yon. My decision has something to do with Ramon Señores. Ipinakilala ni Mr. Cuevas si Elena sa mga staff ng Genuine Plans. Nabigla si Ramon nang makita siya. Titig na titig ito sa kanya nang kamayan niya ito. How do you do, Mr. Señores? Bati niya rito. Naglaro ang isang ngiti sa mga labi nito. So, asensado ka na rin pala, Elena. At dito mo pa naisipang magtrabaho. Alam mo bang mahigpit ang competition sa kumpanyang to? I love competition, Mr. Señores. Nakangiting sagot niya at binalingan ng iba pang mga taong ipinakilala ni Mr. Cuevas. Ngunit bago iyon ay nakita pa niya ang humahangang tingin na ipinagkaloob sa kanya ni Ramon. Magkasabay na kumakain ng tanghalian sina Elena at Ramon ng tanghaling iyon. Napansin niya ang matamang pagkakatitig nito sa kanya habang sila ay kumakain. You know what, Elena? Na hindi sumagi sa isip ko na magiging ganyan ka. Sobrang tahimik mo noon at talagang nasorpresa ako sa napakalaking ipinagbago mo. Well, people change, Mr. Señores. Alam naman nating ang pagbabago lang ang permanente rito sa mundo. Ani ang hindi tumitingin dito. Elena, pwede bang wag mo na akong i-address ng Mr. Señores? Ramon na lang. Total ay classmates naman tayo nung high school eh. Tsaka, we can be friends and partners in business as well. Balita ko nga pala general manager ka raw ng highly progressive future plans. Tumango siya. So, ano ang rason at naisipan mong lumipat ng kumpanya? Well, I really love to change. Ayokong nakastuck ako sa isang location lang. That's why naisipan kong umalis doon para maiba naman, di ba? Pinilit niyang ngumiti rito. Titig na titig naman ang lalaki sa kanya. Totoo ba ang nalaman ko, Elena? Tanong sa kanya ni David isang gabi habang nag-uusap sila sa cellphone. Ang alin? Nag-resign ka raw sa future plans. Nakausap mo ba si Ate Alma? Medyo kinakabahan niyang tanong. Hindi. Nasa field siya lagi eh. Hindi ko matsyempohan. Yung isang ahente ang nakausap ko. Sagot nito. Napangiti siya. Mabuti na lang. Sa isip-isip niya. Saan ka na ngayon nagtatrabaho? David, marami akong negosyo. Hindi ako nawawalan ng trabaho. Ani ang binuntutan ng tawa. Hindi dapat malaman ng binata na naroon siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ramon. Hindi sila dapat magkita. Saka na lang niya sasabihin kay David kung saan siya nagtatrabaho kapag nawala na sa landas niya si Ramon. Oo nga naman. Sang-ayon nito sa kanyang sinabi. Tumawa rin ito. Anyway, kailan ulit tayo magkikita? May himig paglalambing na tanong nito pagkuan. Lihim siyang napangiti. Anytime. Alam mo naman ang number ko eh. Tawagan mo lang ako. Kinabukasan ay magkasama uli silang namasyal ni David. Isang hapong paalis ng office si Ramon ay dumaan ito sa cubicle ni Elena. May client akong pupuntahan. Gusto niyang kumuha ng 2 million maturity value ng pension plan. Really? Sino naman yon? Tanong niya. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga i-remit niyang application form. Si Miss Filomena, Vice President ng RR Distributors. Well, good luck na lang sa lakad mo. Aniya at nginitian ito. Ngiting-ngiti si Ramon nang lisanin ang kanyang cubicle. Nang makaalis ito ay tinawagan niya si Miss Filomena. Regular customer ang babae sa kanyang salon at ilang beses na rin niyang nakatransaksyon. Bago mag-uwian ay dumating si Ramon mula sa opisina ni Miss Filomena. Hindi maipinta ang mukha nito nang pumasok sa kanyang cubicle. Pabagsak itong naupo sa upuang naroon. Kumusta ang deal? Excited niyang tanong dito. Sumimangot ito. Elena, nag-back out si Miss Filomena. Nagbago na raw siya ng isip. Oh, I'm so sorry for you, Ramon. Don't worry. Marami pa naman dyan, di ba? Ani ang kunwari ay nakikisimpatya sa sinapit nito. At ubili itong tumango. Pagkuhan ay walang salita itong bumalik sa cubicle nito. Makalipas ang 3 araw ay nag-remit siya ng application form.
ng pension plan mula kay Miss Filomena. Kumuha ito sa kanya ng 5 million maturity value. Ganoon ang ginawa ni Elena kay Ramon. Kapag kilala niya ay tinatawagan niya o di kaya ay nagbabayad siya ng mga taong patatawagin niya sa mga kliyente nito para ito ay sirain. Tumaas ng tumaas ang kanyang sales sa loob lamang ng isang buwan habang si Ramon ay nagiging unproductive na. Kung gusto mo Ramon, ako na makikipag-deal sa mga kliyente mo. Pagkatapos, papipirmahin na lang kita. Okay ba sa iyon? Nakangiti niyang tanong dito. Magkaharap sila sa pandalawahang mesa at kasalukuyang nagmemerienda. Can you do that for me, Elena? Nagliwanag ang mukha nito. Sure. Aniya, habang very convincing ang ngiting nasa kanyang mga labi ng mga sandaling iyon. Thank you. Sa tingin ko nga'y mas malakas ang karisma mo kaysa sa akin eh. Ngiti lang ang isinagot niya sa sinabi nito. Simula nga noon ay binibigay na sa kanya ni Ramon ang mga prospect nito. Pagkatapos ay pinapipirmahan na lang niya rito ang mga application form. Ang hindi nito alam ay yung maliliit na sales lamang ang pinapipirmahan niya rito. Kapag malakihang deal ay siya na ang pumipirma. Naisip niyang hindi naman siguro matutuklasan ng kumpanya ang ginagawa niya dahil wala namang ebidensya si Ramon. Malinis siyang gumawa. Alam niyang mali iyon at delikado. Pero ang mahalaga ay ang makapagiganti siya kay Ramon. Ikatlong buwan niya sa Genuine Plans dahil sa pangako ni Mr. Cuevas na itataas siya nito ng posisyon at sa laki ng salaping inaakyat niya sa kumpanya ay na-promote siya bilang General Manager habang si Ramon ay nanatili pa rin sa posisyon nito. Elena, what's the meaning of this? Galit na tanong nito habang hawak sa kamay ang isang kopya ng application form mula sa administration office. Nanatili siya sa kinaupuan kahit na nagulat siya sa pagsulpot na yon ni Ramon sa kanyang opisina. Kalmado niyang kinuha ang application form at tinignan iyon. What's the problem with this, Ramon? Tanong niya at ibinalik dito ang papel. Tinatanong mo ko kung anong problema, Elena? Alam mo namang kliyente ko tong taong to ah. Ba't ikaw ang nakapirma rito? Anong ebidensya mo para sabihin kliyente mo yan? Tanong niya sa mababang tinig. Ako ang nagbigay niya sa iyo ah. Pasigaw nitong sabi. Tumaas na rin ang boses niya. Ikaw bang nakipag-deal? Tanungin mo ang taong yan kung sinong nakipag-usap sa kanya at kung kanino niya ibinigay ang tiwala niya. Ang sama mo. Mang-aagaw ka. Bigla siyang tumayo at hinarap ito. How dare you? You're fired. Get out of my office right now. Itinuro niya ang pinto ng opisina. Babalikan kita, Elena. Babalikan kita. Bantahan nito at dinuro siya. Subukan mo, Ramon. Tapos na ang panahon ng pananakit mo sa akin. It's my turn now. Subukan mo pa akong galawin at makikita mong hinahanap mo. Kayang-kaya kitang ipapatay kahit ngayon din. Mahina pero malinaw ang pagkakasabi niya. Natigilan ito. Halatang nabigla sa sinabi niya. Pagwanay tahimik itong lumabas ng opisina. Nalarawan ng pagkatalo. Hindi kita patatahimikin, Ramon. Aniya sa sarili at naupong muli sa kanyang executive chair. Pagkatapos ay tinawagan niya ang mga kakilala niyang presidente ng insurance at pre-need companies at ipinablacklist niya ang pangalan ni Ramon Señores. Nang tumawag sa kanya si David ng gabing iyon, ay binalita niya ritong sa Genuine Plan siya nagtatrabaho. Tuwang-tuwa naman ito sa napag-alaman. Siya na ang nagyayari itong lumabas kinabukasan. Ang galing-galing mo talaga, Elena. Bulalas nito. So paano? Magkita ulit tayo sa dating lugar? Sure. Ano yung pinasaya ang tinig? Alam mo, Elena, nagpapasalamat ako dahil naging close tayo. Napatunayan kong mabait ka palang talaga. Pinaflatter mo naman ako eh. Aniya rito. Totoo naman ang sinasabi ko eh. So paano? Good night and see you tomorrow. Anito sa malambing na tinig. Good night, David. Aniya sabay baba ng tawag. Simulan mo na ring matulog ng mahimbing, David.
Mamimiss mo ang bagay na yan. Nakangising sabi niya sa sarili. Nanggaling sa future plans si Ramon kahapon. Gusto niya sanang magtrabaho roon bilang sales agent. Seryosong pahayag ni Alma habang magkaharap sila sa dining room at naghahapunan. Sumimsim ng juice si Elena. Pero hindi siya tinanggap, hindi ba? Dahil ipinablacklist mo siya. Nagkibit balikat lang siya. Kulang pa nga yun sa mga ginawa niya sa akin nung high school pa lang kami eh. 4 na taon niya akong kinutya at hiniya sa maraming tao, ate. Muli na namang nagbangon ang galit sa puso niya pagkaalala sa nakaraan. Napabuntong hininga ito. Tapos na ang paghihiganti mo, Elena. Tinignan niya ito. Hindi pa, Ate Alma. Hindi pa. 3 pa sila. Ilang sandali itong hindi kumibo. Ellen, natagpuan ko na si Lourdes sikapin. Pero sana, ito na ang huling pagtulong ko sa'yo para hanapin ang mga taong ipinahahanap mo. Nginitian niya ito. Maraming salamat sa'yo, ate. Hayaan mo, ako na ang maghahanap sa iba. Sige na, kumain ka ng kumain. Masarap ang ulam na niluto ng kusinera natin, oh. Aniya at ipinagpatuloy ang maganang pagkain. Sandali lang siya nitong tinignan at walang gana itong sumubo ng pagkain. Nakakaabala ba ako sa iyo, Elena? Ani David sa kabilang linya. Tila nakita niya ang nakangiti nitong muka pagkarinig ng magandang tinig nito. No, David, sagot niya. Actually, nagpapaantok pa lang ako. Dagdag pa niya na pinalambing ang tono. Elena, magkita ulit tayo. Kain lang tayo. Konting kwentuhan. Available ka ba at lunchtime tomorrow? Walang ligoy nitong tanong. Sure, sagot niya. Saan tayo magkikita? Same place, Elena. Sabi nito na hindi naitago ang excitement sa tono. Napangiti siya. Darating ako. Kinabukasan sa restaurant na madalas nilang puntahan ni David. Pagpasok pa lang ay agad na niya itong nakita na nakaupo sa sulok na mesa. Obvious na kanina pa siya nito hinihintay. Tumayo ito at kumaway pagkakita sa kanya. Nakangiti siyang lumapit sa kinaroroonan nito. I'm sorry I'm late. Aniya. It's okay. Nakangiti ring sagot nito at ipinaghila siya ng upuan. Nang magkaharap na sila sa mesa ay napansin niyang titig na titig naman ito sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niyang napakunot noo. Idinampi pa niya ang mga daliri sa kanyang pisngi. Matamis ang ngiting umiling ito. Wala, Elena. Sagot nito. Pagway huminga ng malalim. Bagay na bagay kasi sa'yo ang suot mo. Lalo kang gumanda. Hindi siya agad nakapagsalita. Napalunok lang siya habang nakatitig pa rin sa tila nahihiyang binata. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi na natili itong nakatitig sa kanya. Ang mga katagang iyon lang ang rumihistro sa isip niya ng mga sandaling iyon. Mga katagang naghatid ng ligaya sa kanyang puso. Pagkatapos na iyon ay pangalan naman ni David ang nagtumining sa utak niya. Sir, heto na pong order nyo. Basag ng waiter sa tila walang katapusang katahimikang pumagitan sa kanila. Sabay silang napalingon sa lalaki. Wala silang kibo habang inilalapag dito ang mga pagkain sa mesa. Nasundan pa nila ng tingin ng waiter nang humakbang na ito palayo sa kanila. Pagkatapos ay sabay silang nagkatinginan. Sabay rin silang napangiti. So? Nag-aalangan ang tinig nito. So? Sabi rin niya at umayos ng upo. Hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi siya dapat na-intimidate ng ganito. Hindi siya dapat na-intimidate dito. Hindi pa niya naramdaman ng ganito sa kahit na sino. Lahat ay kaya niyang harapin at wala siyang kinatatakutan. Ano pa at parang gusto niyang iloblob ang mukha niya sa mainit na soup para magising siya. Wake up, Elena. Ayaw mong matalo, di ba? Ayaw mo nang muling lumuhat masaktan?
Hahayaan mo bang maulit ang nakaraan? Kumain na tayo at baka lumamig ang pagkain. Aniya nang makalma na niya ang sarili, bagamat naroon pa rin ang excitement na nararamdaman. Okay, nakangiting sambit nito. Tahimik silang kumain. Manaka-naka ay napapatingin siya rito at alam niyang hindi siya nag-iilusyon sa tuwing mahuhuling malalagkit ang tinging ipinagkakaloob nito sa kanya. Gusto sana kitang ihatid kaso parang jahe naman na pareho tayong may dalang sasakyan. Nakangiting sabi ni David. Natawa siya. Hayaan mo next time. Sa bahay mo na ako sunduin para pwede mo na akong ihatid. Aniya. Talaga? Lumiwanag sa kasiyahan ng mukhang wika ng lalaki. Nakangiti siyang tumango. Binuksan nito ang pinto sa driver's seat at pagkuhan ay binalingan siya. Dahil nakatingin pa rin siya rito, ay muntik nang magkadikit ang mga labi nila. Mabuti na lang at sa pisngi lamang niya dumampi ang mga labi nito. Sa nangyari ay gulat silang napatitig sa isa't isa. Parang tinatambol ang dibdib niya sa kaba. Una itong nakabawi sa pagkabigla. Sorry Elena, hindi ko kasi. It's okay, forget it. Ani ang hiyang-hiya rito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang punong tenga. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Siya ang naunang nag-iwas ng tingin. Tahimik siyang sumakay sa kotse. Kinawayan niya ito nang isara na nito ang pinto niyon. Gumanti rin ito ng kaway habang nakangiti. Napangiti siya nang umusad na ang kotse. Kita pa niya ito sa rearview mirror habang habol ng tingin ang kanyang sasakyan. Ngunit nang maalala ang tunay niyang layunin, ay dagliring napawi ang ngiting iyon. Ang Ludy's Flower Shop sa may Jupiter Street ay hindi gaanong kalakihan. Halatang nagsisimula pa lamang iyon. Matapos niya itong titigan saglit ay bumaba siya ng kotse at pumasok doon. Agad niyang nakita si Ludi na nakaupo sa harap ng table nito sa isang tabi. Smile Elena, smile. Ludi? Pinanlaki niya ang mga mata sa pagkakatitig sa babaeng kunot ang noong nag-angat ng tingin. Do I know you, ma'am? Tanong nito at dahan-dahang tumayo. Lourdes Sikapin, right? I was your former classmate in high school. Elena Villarca. Aniya sa excited na tono. Saglit siya nitong tinitigan, pagkway gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Elena? Oh my God, is that you? Tumango siya habang maluwang ang pagkakangiti. Ikaw talaga, ang dali mong makalimot. Ani ang hindi na hinintay na paupuin nito. Agad na siyang naupo sa silyang nasa harap ng mesa nito. Nagbalik sa upuan nito si Ludi. Grabe, ang laki ng ipinagbago mo Elena. Ang ganda-ganda mo na ngayon. Ngumiti lang siya. Ikaw rin. Mukhang asensado ka na. May flower shop ka na. Natupad ng matagal mo ng pangarap. Oo nga Eto, medyo sinuwerte. Anong trabaho mo ngayon? Ako? Well, general manager ako ng Genuine Plants Incorporated. Oh by the way, ihanap mo naman ako ng magandang bulaklak at ibibigay ko sa lola ko. Ani ang tumayo at tumingin sa mga nakahilera doon. Tumayo rin ito at sinamahan siya. Kumuha ito ng tulips na maganda ang pagkakaayos sa isang plastic. Ito, libre ko na yan dahil dati kitang kaklase. Ani to. Salamat O sige, nagmamadali ako Pahinging calling card at tatawagan na lang kita para naman makapag-set tayo ng date. Binigyan siya nito ng calling card. Pagkatapos na yon ay nagpaalam na siya rito at lumabas na ng shop na yon. Nang madaanan niya ang isang trash can malapit sa kotse niya, ay dinuldol niya ang bulaklak doon at sumakay na sa kotse. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Simula na iyon ang madalas na pagkikita nila ni Ludi. Pinakuha rin niya ito ng pension plan at binigyan niya ng discount. Nagkakwentuhan din sila ng mga naging buhay nila pagdating sa Maynila. Tulad ng dati ay hindi niya ipinaalam kay David ang tungkol doon. Nalaman niyang nakaset na sa susunod na buwan ang kasal ni Ludi
sa isang may edad ngunit mayamang lalaki. Sa sobrang pagmamahal dito ng mapapangasawa nito, ay halos inilipat na ng lalaki ang lahat ng kayamanan sa pangalan nito. Pero ang sabi ni Ludi ay hindi naman iyon ang hinahabol nito sa mapapangasawa. Sapat na raw ang makasama nito, ang lalaking pinakamamahal. Ikinabit niya sa harapang bulsa ng suot na office suit ang binili niyang camera pen. Mukhang normal na ballpen lang iyon kung titignan, pero video recorder talaga iyon. Sa araw na iyon, nakatakdang wasakin ni Elena ang kaligayahan ni Ludi. "Naku Ludi, ang yaman mo pala kapag namatay ang magiging asawa mo." Pabirong sabi niya. Natawa si Ludi. Hindi naman talaga siya umaasa. Ngunit nagulat si Elena nang patulan ng babae ang joke niya. "Elena, yun ay kung mauunang mamatay ang magiging asawa kong si James. At dapat mauna siya, no? Para sa akin ang lahat ng kayamanan niya." Tawang-tawa na sagot ni Ludi. Napahagalpak siya ng tawa sa sinabi nito. Hindi niya akalaing magiging ganito lang kadali ang pabagsakin ng babaeng ito. "Joke lang yun ha. Siyempre mahal ko talaga si James at parang hindi ko kaya kung totoong mauna siyang mamatay sa akin." Mabilis na bawi ni Ludi. "Oo naman. Alam ko namang biro lang yun." Natatawa pa rin niyang sang-ayon dito. Masaya silang naghiwalay ng gabing iyon. Nang nasa bahay na siya ay kinuha niya ang camera pen at inilabas ang memory card noon. Inilagay sa card reader at ipinasok sa laptop. Napangiti siya ng maluwag nang lumitaw ang video ni Ludi. Malinaw ang pagkakakuha at malinaw ang boses. Inalis niya ang parte ng video na sinabi ni Ludi na joke lang daw yon. At nang i-play niya uli ang video ay muli siyang napangiti. "Kung inaakala mong nakalimutan ko na ang mga ginawa mo sa akin noon, Ludi, nagkakamali ka. Malas mo lang dahil nagtiwala ka kaagad sa akin." Bigla ay tila sining nagbalik sa kanyang gunita ang isang eksena sa tabi ng balon ng kanilang paaralan. Piniga ni Elena ang hawak na basahan na katatapos palang kusutin. Pagtayo niya ay naramdaman niyang may kumakalabit sa kanya. Lumingon siya at ang nakangiting mukha ni Susan at Ludi ang kanyang nakita. "Bakit?" Tanong niyang pinilit ngumiti. Hindi sumagot ang dalawa. Matapos magkatinginan ng mga ito ay mabilis na umangat ang mga kamay. Ni hindi siya nakasigaw nang itulak siya ng mga ito sa balon. Ang akala niya ay katapusan na niya ng mga oras na yon kung hindi dumating ang dalawang security guard na nakakita sa pangyayari. Napatiimbagang si Elena nang maalala ang nakaraan. Tila lalong sinilaban noon ang nag-aapoy na puot at galit sa dibdib ng dalaga. 2 linggo pa ang matuling lumipas. Sa mga araw na iyon ay madalas na nagkikita sina Ludi at Elena. Naipakilala na rin nito sa kanya si James. Nalaman niya kung saan nakatira ang lalaki at ilan pang impormasyon tungkol sa pagkatao nito. Walang kamalay-malay si Ludi. Naisagawa niya ang kanyang plano nang hindi nito nalalaman. May sariling susi si Ludi sa condo unit ni James kung kaya't malaya siyang nakakapasok doon. Tulad ng araw na iyon. "James, I'm here. Nasaan ka?" Tawag niya rito na inilibot ang tingin. Walang sagot mula sa lalaki. Tinungo niya ang silid nito at pinihid ang doorknob. Napangiti siya nang makitang nakaupo si James sa gilid ng kama. "Hi honey, I miss you." Sabi niya sabay yakap dito. Pero nagulat siya nang bahagya siyang itulak nito. "James?" Galit itong tumitig sa kanya. "Let's break up, Ludi." Sabi nito sa malamig na tono. Baka sa mga mata nito ang magkahalong galit at lungkot. "What?" Gulat niyang tanong. "Bakit?" "You don't love me, Ludi. You're just using me. Alam ko na ang lahat." Napailing-iling siya. Binibiro ba siya ni James? "Hindi ko maintindihan, James. Ano ba ito?" Natataranta niyang tanong. Binuksan nito ang laptop at iplinay ang video na naroon. "Naku Ludi,
Ang yaman mo pala kapag namatay ang magiging asawa mo. Elena, yun ay kung mauunang mamatay ang magiging asawa kong si James. At dapat mauna siya, no? Para sa akin ang lahat ng kayamanan niya. Napaawang ang mga labi ni Ludi. James? Sino ang nagbigay sa'yo nito? Si Elena. Mataba ang nasagot nito. This is just a joke, James. Huwag kang maniniwala sa kanya. Pagakang tawang pinakawalan nito. Tapos na tayo, Ludi. Wala nang kasalang magaganap. No. Mahal kita, James. Mahal kita. Believe me. Nagsimula nang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Get out, Ludi. Get out! Bulyaw ni James sabay turo sa nakabukas na pinto. Nang hindi siya kumilos ay pinagtulakan siya nito palabas. Bakit mo ako siniraan kay James, Elena? Bakit? Ani Ludi na humahagulgol sa kabilang linya. Huminga si Elena ng malalim. Sinadya niyang iparinig dito yon. Napakahayop mo, Elena. Hindi mo dapat ginawa ito. Mahal na mahal ko si James. Ikakasal na kami. Bakit mo itong ginawa sa akin? Hindi pa rin siya kumibo. May kung anong kurot sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Pero hindi niya iyon pinansin. Magsalita ka, Elena. Sabihin mo kung anong kasalanan ko sa'yo at ginawa mo to sa akin. Bakit mo ko siniraan? Bakit gusto mo akong masaktan? Muli siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Ngayon alam mo na kung paano masaktan, Ludi. Tanong niya sa malamig na tono. Hindi kita maintindihan, Elena. Anito. 4 na taon, Ludi. 4 na taon mo kong sinaktan. At hindi ko pa yun nakakalimutan. Ipinangako ko sa sarili kong babalikan kita para ibalik sa iyo ang sakit na ipinalasap mo sa akin. At ngayon na ang araw na yon. Elena, matagal na yun ah. At mga bata pa tayo nun. Hindi pa mature ang mga isipan kaya... Kaya nagawa niyo akong paglaruan at gawing katatawanan? Ludi. Hindi dahilan ng kabataan para sabihin libre ka ng pagbayaran ng mga nagawa mong kasalanan. Elena. Naniningil lang ako, Ludi. 4 na taon ang buhay kong sinira ninyo. Kaya buong buhay naman ang pagdurusahan ninyo. Patas lang, hindi ba? Hagulgol na lang ang isinagot sa kanya ni Ludi sa kabilang linya. Pagkuhan ay malakas nitong ibinagsak ang telepono. Napapikit siya ng mariin. Bakit parang hindi siya masaya sa kabila ng kaalamang nakaganti na siya sa mga taong nanakit sa kanya noon? Pero hindi. Tama lang yung kay Ludi. Tama lang na siya naman ngayon ang manakit sa babae. Sabi ng isang bahagi ng utak niya. Kailan ka ba titigil sa paniningil, Ellen? Worried na tanong ni Alma nang ikwento niya rito ang nangyari kay Ludi. Humalukip-kip siya. Hanggat hindi ko sila napaghihigantihan lahat, ate. Iisa-isahin ko sila. Ellen, tama na. Masyado nang grabe ang ginagawa mo sa mga taong yun na hindi naman ganun kalaki ang kasalanan sa'yo. Ate Alma, ninakaw nila ang bahagi ng buhay kong dapat ay na-enjoy ko. Hindi ang tulad ko ang basta na lang papayag na apihin ng mga tao. Hindi ako, Ate Alma. Malungkot siya nitong tinitigan. Pero, alam mong masama ang gumanti sa kapwa, Elena. Bakit hindi mo nalang ipasa Diyos ang paniningil sa mga katulad nila? Huwag mong ilagay sa kamay mo ang baghatol. Kung hihintayin ko pang gawin ng Diyos ang katulan sila, baka hindi na ganito kagrabe at baka hindi rin mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa akin, ate. Mas masarap kung sa mga kamay ko magmumula ang hatol. Matanong nga kita, Ellen. Masaya ka ba sa ginagawa mong pagganti sa kanila? Ngayong isa-isa na silang bumabagsak? Nararamdaman mo bang panalo ka na? Sandaling na umid ang dila niya. Sinubukan niyang kapain sa kanyang dibdib kung masaya nga siya sa paggawad ng hatol kina Susan, Ramon at Ludi.
Pagkatapos na yon ay napahalakak siya. "Of course! I'm happy, ate!" Sagot niya. "Ellen, matakot ka sa Diyos. Kilabutan ka sa karma." Hinawakan siya nito sa kamay. Iwinaksi niya iyon. "Hayaan mo ko sa ginagawa ko, ate. I know what I'm doing." Aniya, pagkasabi niyon ay iniwan na niya ito. Isang gabi ay dinalaw ni David si Elena. Masaya silang nagkwentuhan at sabay na naghapunan. Pasado 9:00 na ng gabi nang ito ay magpaalam. Inihatid niya ito hanggang sa labas ng gate. Nasa labas na sila nang dumating ang kotse ni Alma. Ibinaba nito ang salamin ng kotse at tinitigan si David. "Ate Alma, naalala mo pa ba siya? Si David," sabi niya sa pinsan. "Good evening, Ate Alma." Bate nito na nakiate na rin. "Lalo kang gumanda ngayon ah." Puri pa nitong binuntutan ng tawa. Ngiti lang ang isinagot ni Alma. Pagkway nagboluntaryo si David na buksan ang gate para makapasok ang sasakyan nito. Nang makapasok na ito ay nagpaalam na rin ang binata. "Ingat ka." Aniya na sinabihan pa ng kaway. Hinintay niyang makalayo ang kotse ni David at pumasok na siya sa loob ng bahay. Inabutan niyang nakatayo sa pintuan si Alma habang hinihintay siya. "Gusto mo na bang kumain?" Aniyang nilampasan ito. "Sinisimulan mo na ba ang plano mong paghihiganti kay David?" Diretsong tanong nito habang nakasunod sa kanya. Huminto siya sa paglakad at hinarap ito. "Hindi pa." Tugon niya. Napailing si Alma. "Elena, kilala ko ang pamilya niya. Mababait na taong mga yon, lalong-lalo na si David. Sa'yo siguro mabait, pero sa akin, hindi. Ngayon lang siya naging mabait sa akin dahil sa itsura ko at estado sa kasalukuyan." "Matakot ka nga sa ginagawa mo, Ellen." "Inubos na nila ang takot ko, ate. Ang natitira na lang dito sa dibdib ko ay matinding galit at hinanakit sa kanila." Sabi niya sa matigas na tono. Pumatlang ang katahimikan. "Kung wala ka nang sasabihin ay maiwan na kita. Inaantok na ako." Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito. Hindi na niya nakita nang naiiling na sundan na lamang siya nito ng tingin. 12:00 na ay gising pa rin si Elena. Nakatitig lang siya sa kisame habang binabalik-balikan sa gunita ang pagkikita nila ng unang lalaking itinangay niya sa kanyang puso. "Nararamdaman kong gusto mo ko, David. Pwes, hindi na ako magpapakipot pa kapag sinimulan mo na akong ligawan. Yun naman talagang gusto kong gawin sa'yo eh. Ang paibigin ka. Pagkatapos ay sasaktan kita. Yung masakit na masakit. Hanggang sa gustuhin mo na ang mamatay." Nagliwanag sa kanyang balintataw ang maamong mukha ni David na madalas niyang kaulayaw sa pangarap noon. Naroon pa rin ang lamlam sa mga mata nito, ang magandang hugis ng ilong at ang mga labing tila laging nag-aanyaya ng 1,001 kaligayahan. Sa tingin niya ay tila lalo itong pumuti. Lalong kuminis ang dati ng makinis na kutis nito. Sayang nga lamang at mauuwi lamang sa wala ang mapang-akit nitong itsura kapag naisakatuparan na niya ang kanyang paghihiganti. Binuo niya ang imahe nito sa kanyang isip. Nakangiti ito sa kanya. "Iibigin mo ko, David. Iibigin mo ko." Inulit-ulit niya iyon sa isip hanggang sa mauwi sa isang magandang panaginip. Isang hapon, palabas na si Elena sa opisina. Pagdating niya sa lobby ay halos mapaigtad siya nang makitang nakaupo sa isang sofa roon si David. Ngayon pa lang ito nagawi sa kanyang opisina. Tumayo ito nang makita siyang paparating. Agad nitong ipinaskilang matamis ng ngiti sa mga labi. Ngumiti rin siya at pinilit na magpakahinahon. "May pinupuntahan ka ba rito?" Tanong niya. Sinikap niyang maging kaswalang tono. "Mayroon. Ikaw?" Anitong titig na titig sa kanya. Naibukan niya ang mga labi, ngunit wala nang lumabas na kataga roon. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naubusan ng salita.
Can I invite you again to a dinner, Elena? Nakangiti siyang tumango. Nang mga sumunod na araw ay niyaya na rin siya ni David na manood ng sine at mamasyal sa kung saan saang lugar. Tuwang-tuwa naman siya dahil nangyayari na. Ang mga eksenang gabi-gabi ay pinaglalaro niya sa isipan. Hanggang isang gabi, pagkatapos nilang mag-dinner, ay inilagay nito ang isang kahita sa kanyang harapan. Open it, Elena. Anitong kay gwapo sa pagkakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahita kahit nahuhulaan na niya kung ano ang laman niyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagsungaw ng luha sa kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang isang diamanteng singsing. Ibinuka niya ang bibig subalit ni isang kataga ay wala siyang nasabi. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit siya naapektuhan ng ganito? Kinuha nito ang kanyang kamay at isinuot sa kanyang daliri ang singsing. Tamang-tama ang sukat na yon. Will you marry me, Elena? Tanong nito na hindi binibitawan ng kanyang kamay. David? Nasambit niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Bigla ay parang nawala siya sa kanyang sarili. Sa isip niya ay tanging pangalan lamang nito ang nagtutumining. Muli itong nagsalita. I know na masyadong nagiging mabilis ang pangyayari, Elena. Pero maniniwala ka bang mahal talaga kita? At matagal na. Alam mo bang bago pa man mapulot ng kaibigan ko ang wallet mo, ay matagal ko nang inaasam na makita kang muli. Nagpawala siya ng malalim na hininga. I don't know what to say, David. Ani ang tinitigan ng daliring may singsing. Kuminang iyon sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay. Ngumiti ito. Just say what your heart says, Elena. Ewan niya, pero hindi niya napigil ang bibig sa pagbigkas ng mga katagang iyon. Mahal din kita, David. Aniya, kasabay ng isang ngiti. Kusa niya yung naramdaman sa kanyang puso at hindi na niya napigil ang pagpatak ng luha nang dalhin ito sa mga labi nito ang kanyang kamay. Hanggang sa makauwi si Elena sa bahay ay tila wala pa rin siya sa kanyang sarili. Basta na lang siyang umingiti kapag napapatingin sa kawalan. Pero biglang tumanggi ang kanyang utak. No, Elena. Wag ganyan. Ikaw ang luluha sa bandang huli kapag nagpadala ka sa matatamis na salita ni David. Alalahanin mong isa si David sa mga taong nanakit sa iyo noon. Isa siya sa mga nagwalang bahala sa iyo. Naalala mo ba kung paano ka nasaktan noon? Tama. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. At mula sa pagkakangiting iyon ay lumarawan ng galit sa kanyang muka. Ang kasunod ay ang pagpaplano niya kung paano ito sasaktan. Naging opisyal ang relasyon nila ni David at sa mga araw na magdaan ay higit niyang nakikilala ang pagkatao nito. Sweet, thoughtful, responsable at talagang mabuting nobyo ang lalaki. Kabutihang nagdudulot ng pagkalito sa kanya. Kahit na anong sabihin ng kanyang isip ay patuloy naman na kumukontra ang kanyang puso. Nasa terrace noon si Elena, umiinom ng wine at nakatanaw sa karangyang kanyang naipundar. Maya't maya ang buntong hininga na tila ba punong-puno ang dibdib ng mga emosyong nagtatalo sa loob niyon. Hanggang sa muling dumaloy ang isang alaala ng nakaraan. Isang sobre ang ibinigay ni Ramon kay Elena. Ano ito? Kunot ang noong tanong niya at tiningala ang kaklase. Di basahin mo. Ipinabibigay yan ni Dave. Nakangising sagot nito. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasaad sa sulat. Ang kapal mo naman, Elena. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi kita gusto. At hinding-hindi ako magkakagusto sa'yo kahit kailan. David. Nalamukos niya ang sulat. Ilang sandali pa ay dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Mukhang ang reaksyon lang niyang iyon ang hinihintay ni Ramon. Hanggang tainga ang ngisi nito nang iwan siya sa pagkakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Balot ng luha ang mga mata ni Elena sa pag-aalalang iyon ng kasawian at kahihiyan.
Nagtutumining sa kanyang isipan ang mga sinabi ni David sa sulat na kailanman ay hindi siya nito magugustuhan. Napangisi siya habang walang humpay ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Mababanaag sa mga mata ni Elena ang walang kasukat na galit at puot. Tama lang ang gagawin kong paghihiganti sa kanya. Tama lang. Anong sakit siguro kung ang babaeng ipinangako mong hindi mo mamahalin kailanman ang magpapalasap sa iyo ng kabiguan. Isang party ang ipinahanda niya kay Alma. Ang sabi niya rito ay may magandang balita siyang ipapahayag. Naroon ang kanyang mga kakilala at kasamahan sa opisina. Gusto pa niyang matawa dahil naghalo ang mga taga-future plans at genuine plans sa okasyong iyon. Masaya ang party, maraming handa at bumabaha ng inumin. Maya-maya ay tumayo siya sa gitna ng lawn at kinuha ang microphone. May I get your attention please, ladies and gentlemen? Ani ang nakangiti. Lahat ng mga mata ay lumipad sa kinatatayuan niya. Si David ay nakangiti habang nakatayo malapit sa kanya. Si Alma naman ay kumunot ang noo. Gusto ko pong i-announce sa inyo ang nalalapit naming kasal ni Engineer David Arcangel sa darating na Marso sa susunod na taon. Ani ang nginitian ng binatang napaawang ang mga labi dahil sa pagkabigla. Nagpalakpakan ng mga naroon. Lumapit si David sa kanya at niyakap siya. Pinaligaya mo ko, Elena. Ani tong tuwang-tuwa. Sorry ha. Ako nang nag-decide kung anong buwan ang kasal natin. Gumanti siya ng ngiti rito. Si Alma naman ay walang kangiti-ngiti habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ramdam nito na may hindi magandang pinaplano si Elena sa lalaking tapat na umiibig rito. Pagkuay malungkot itong napailing-iling. Sa harap ng maraming tao ay siniil siya ng halik ni David. Nabigla siya, ngunit walang pagtanggi. Yumakap din siya sa batok nito. Kusaring napapikit ang kanyang mga mata. Muli, sumigabo ang palakpakan. 5 buwan pa ang matuling lumipas at pinag-usapan na nina Elena at David ang kanilang kasal. Ipinaayos nila sa isang wedding coordinator ang lahat ng detalye ng kanilang kasal sa susunod na taon. Kasabay niyon ang balitang magkakaroon sila ng high school reunion na magaganap 1 buwan pagkatapos ng kanilang kasal ni David. Han, nasabihan mo na ba ang nanay mo tungkol sa kasal natin? Ang kapatid mo? Tanong ni David isang araw habang kumakain sila sa isang restaurant. Oo, darating daw sila sa araw ng kasal natin. Nakangiti niyang tugon. Saan tayo mag-honeymoon? Saan mo gusto? Nakangiting tanong nito sa kanya. Mataman niya itong tinitigan. Nakita niya sa mga mata nito ang labis na kaligayahan. Baka sa mukha nito ang labis na pagmamahal sa kanya. Nakadama siya ng konting awa rito. Ngunit agad din niyang binaliwala iyon. Han? Saan mo gustong mag-honeymoon? Muling tanong nito sa kanya. Ha? Kahit saan, Han. Ang mahalagay kasama kita. Pinilit niya ang isang ngiti. Bigla ay nakaramdam siya ng isang pinong kurot sa kanyang puso. Pero muli ay binaliwala niya iyon. Araw ng kasal ni na David at Elena. Worried ang mukha ni David habang naghihintay sa labas ng Manila Cathedral. Lipas na ang takdang oras subalit hindi pa rin dumarating ang bride. Maging ang ina at kapatid ni Elena na sinabi nitong pupunta ngayon ay hindi pa rin dumarating. Patingin-tingin siya sa mga nagdaraang sasakyan sa pagbabakasakaling si Elena na ang sakay niyon. Abot langit na ang kanyang kaba. Wala pa ba iho? Tanong ng kanyang ina na panay ang paypay ng hawak nitong abaniko. Baka ho na traffic ma. David, 1 oras at kalahati na tayong naghihintay rito ha. Naku, wag naman sanang may nangyaring masama kay Elena. Hindi ma. Hindi mangyayari sa kanya yon. Maya-maya ay napangiti siya nang humimpil sa harapan nila ang sasakyang sumundo kay Elena. Nandito na siya. Aniya sa isip. Bumukas ang pinto sa backseat upang mabigla lamang ang lahat dahil hindi si Elena ang lumabas doon. Ate Alma?
Kunot ang noong bulalas niya. May takot sa mukha ni Alma nang lapitan siya nito. David? Ate, nasaan si Elena? May nangyari bang masama sa kanya? Agad na binundol ng kaba ang dibdib niya. Napalunok muna ito bago nagsalita ng halos pabulong. David, huwag mo nang asahang darating pa si Elena dahil hindi na siya darating. Bigla ay tila may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Sa halos paanas na pagkakasabing iyon ni Alma ay tila bombang sumabog iyon sa pandinig niya. Biglang nangalog ang mga tuhod ni David. Tila nauupos na dahan-dahan siyang napaupo sa sahig habang walang humpay ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Si Elena ng mga sandaling iyon ay nagkukulong sa condo unit niya sa Makati. Gayong buo na ang kanyang desisyon na huwag siputin sa kasal nila si David ay tila hindi siya mapalagay. Paroot parito siya habang panay ang tingin sa orasan. Ano na kaya ang nangyari sa simbahan? Kay David. Ano kaya ang nangyari nang malaman niyang hindi na ako sisipot sa kasal? Pero bigla rin siyang natigilan sa naisip. Hindi ba't yun ang gusto mo, Elena? Ang saktan siya? Ang gantihan siya? Nagtagumpay ka na. Siguradong sa mga oras na ito ay gusto nang magpakamatay ni David dahil sa labis na kahihiyan. Napailing si Elena. Naupo siya sa sofa. Dapat ay masaya siya. Ngunit bakit wala siyang makapangkasiyahan sa kanyang dibdib? Imbes na ligaya ang maramdaman niya, ay bakit tila tinutusok ng mumunting karayom ang kanyang puso? Bakit siya binabalot ng kalungkutan at panghihinayang? Naramdaman ni Elena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit siya umiiyak? Bakit siya nasasaktan? Mga katanungang sumasalit sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan na siyang mapahagulgol. Sa mahigit 12 taon, noon lang muling tumapak si Elena sa bayan nila sa Santo Domingo sa Davao. Mahigpit na niyakap ng kanyang ina si Elena pagpasok niya sa gate. Sumalubong din ang kapatid niyang si Arturo na binatang binata na at kasunod niyon ay walang katapusang kumustahan. Napag-alaman niyang ang nag-request ng kanilang high school reunion ay ang mismong guro nila noon na si Miss Villarama. Ang totoo, ilang beses na rin siyang nag-donate ng malaking halaga sa Santo Domingo High School para sa pagpapaayos ng nasabing paaralan bilang paghahanda sa gagawin niyang paghihiganti kay Miss Villarama na nagtuturo pa rin doon. Subalit hindi niya maintindihan ang sarili. Ngayong naroon na siya at abot kamay ang katuparan ng kanyang paghihiganti at noon naman siya nakaramdam ng kawalang gana. Parang ayaw na niya. Lalo na nang makita niya ang kalagayan ng dati niyang guro. Dinalaw niya si Miss Villarama. Baka sakaling bumalik ang kanyang pagkamuhi rito. Subalit nang nasa harapan na niya ang babae ay hindi niya magawang masuklam rito. Payat na ang guro at wala na ang bakas ng kasungitan sa mukha nito na tila pinatanda ng 12 taong nagdaan. Elena? Ikaw na ba yan? Anitong nanginginig ang labi. Ang akala niya ay bato na ang puso niya, kaya nakapagtatakang naglandas ang kanyang mga luha pagkakita sa kahabag-habag na anyo ng dating terror na guro. Opo ma'am, ako nga ito. Ani ang pinilit ngumiti. Naluluhang niyakap siya ni Miss Villarama. Pinaupo siya ng guro sa sofa. Hindi pa rin siya halos makapaniwala sa nakikita niyang itsura nito at mukhang napansin ni Miss Villarama iyon. May breast cancer ako, Elena. Pahayag nito. Napaawang ang kanyang mga labi. Ngumiti ang guro at pilit pinasigla ang boses. Nasa kalagitnaan ako ng gamutan ngayon. Although mahirap, ang sabi naman ng doktor ay may pag-asa pa akong gumaling. Napatango-tango si Elena. Hindi siya makapagsalita. Kanina,
Nagpunta siya roon upang muling buhayin ang puot sa kanyang puso para i-justify ang mga ginawang paghihiganti. Pero sa namamalas niyang ayos ni Miss Villarama, parang natunaw ang lahat ng galit na iyon. Paano naman niyang maaatim na paghigantihan pa ang isang taong pinapahirapan ng karamdaman? Ang totoo, kaya ako nag-request ng high school reunion ay para makita ko kayong mga naging estudyante ko. Para kung sakali mang hindi ako makaligtas, at least nakita ko kayong... Ma'am, huwag kang magsalita ng ganyan. Putol niya sa sasabihin nito. Hinawakan ni Miss Villarama ang kamay ni Elena. Higit akong maligaya ngayong nakita na kita, Elena. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Naiiyak na sabi ng guro. Naluluhang umiling si Elena. Ang totoo, ma'am, masamang-masama ang loob ko sa inyo noon. Nagtataka ako kung bakit imbes na tulungan niyo ako, ay isa pa kayo sa mga naglulubog sa akin. Tumulo ang mga luha ni Miss Villarama. Galit na galit ako sa iyo. Sa inyong lahat na umapi sa akin. At dahil sa galit na yun ay nakagawa ako ng mga bagay na hindi makatao. Nakasakit ako ng damdamin. Nakasira ako ng buhay. Umiiyak niyang pagpapatuloy. Akala ko'y magiging masaya ako. Pero nagkamali ako. Hindi ako masaya sa mga ginawa ko. At huli na nang ma-realize ko yun. Tuluyan nang napahagulgol si Elena. Umiiyak na niyakap siya ni Miss Villarama. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Elena. May kasalanan din ako kung bakit ka naging ganon. Hindi ako naging mabuting guro sa'yo. At sana'y mapatawad mo ko. Umiiyak na sabi ng babae. Tulad ng inaasahan niya ay hindi dumalo sa nasabing reunion sina Susan, Ramon at Ludi. Hindi rin dumating si David. Biglang nanikip ang dibdib niya nang maalala ang paghihiganting ginawa niya sa mga ito. Lalo na kay David. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nalulungkot siya ngayong wala ang binata. Pero patuloy pa rin niyang kinukumbinsi ang sariling naninibago lang siya. Na ang nararamdaman niya ay awa at hindi pag-ibig para kay David. Pilit niyang sinasabi sa sariling dapat ay maging maligaya siya. Pero hindi kaligayahan ang pumupuno sa kanyang dibdib ng mga oras na iyon, kundi lungkot at kahungkagan. Ramdam niya ang matinding hapdi sa kanyang puso. Natapos ang reunion na parang kay bigat ng kanyang dibdib. Kinabukasan ng hapon ay magkakasama sila ng kanyang ina at kapatid na sumakay ng eroplano patungo sa Maynila. Ngunit bago siya nagtungo roon, ay dumaan muna siya sa bahay ni Miss Villarama. Nag-iwan siya ng malaking halaga para sa pagpapagamot nito. Ayaw nga sanang tanggapin ng guro. Subalit naging mapilit siya, kaya wala na rin itong nagawa. Magdamag niyang pinag-isipan ang mga gagawin at isang desisyon ang kanyang nabuo. Patuloy ang pagdaan ng mga araw. Pakiramdam niya ay wala siyang ganang ngumiti. Wala rin siyang ganang magtrabaho. Katunayan ay hindi masyadong malaki ang kanyang sales sa mga araw na iyon. Wala siyang ganang makipagbulahan sa mga kliyente niya. Matamlay ang pakiramdam niya nang lumabas siya ng elevator ng oras na ng uwian. Dire-diretso lang siyang naglakad palabas ng lobby. Bigla ay binundol ng kaba ang dibdib niya nang matanaw ang isang pamilyar na figura ng lalaking nakaupo sa sofa. Si David! Sigaw ng isip niya at napabilis ang paghakbang niya patungo roon. Nang marating niya ang kinauupuan ng lalaki, ay agad niya itong hinawakan sa balikat. David? Nakangiti niyang tawag dito. Humarap ang lalaki. Miss, saan ho ba rito nagbabayad ng monthly premium?
Tanong nito na tumayo na rin at ipinakita sa kanya ang billing statement na dala. Agad na napalis ang ngiting iyon sa kanyang mga labi. Kahawig lang pala ito ni David. Ha? Doon. Itinuro niya ang dulong bahagi ng labi. Nagpasalamat ito at tinungo ang lugar na itinuro niya. Naiwan siyang nakatingin sa dati nitong kinaupuan. Nang nasa loob na si Elena ng kanyang kotse ay bumalong ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Napasobsob siya sa manibela at doon ay pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa tinitimpi. My God! Mahal ko si David. Mahal na mahal ko pala siya. Diyos ko, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa nagawa ko sa taong mahal ko. Usal niya habang walang patid ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay hindi na nakatiis si Elena. Pagkagaling niya ng opisina ay dumiretso siya sa apartment ni David. Nakakailang katok na siya ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Maya-maya ay may tinig siyang narinig mula sa kanyang likuran. Naku miss, ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay yung nakatira dyan. Balita namin hindi raw yata sinipot ng babaeng pakakasalan sa simbahan, kaya nagkukulong. Anang babaeng napadaan. Bigla ay tila nahirapan siyang huminga nang marinig ang sinabi nito. Napakurap-kurap siya. Subukan mo yung pinto sa kusina, baka bukas doon. At lumakad na palayo. Hindi na siya nakapagpasalamat pa. Agad siyang nagtungo sa likod bahay. Hindi nga nagkamali ang babae. Bukas ang pinto ng kusina nang itulak niya iyon. Agad siyang pumasok at nanlaki ang mga mata niya sa natunghayan sa loob. Magulo ang kusina. Nakatumba ang halos lahat ng upuan. May mga basag ding baso at bote ng beer. Nang tunguhin niya ang sala ay ganon din ang kanyang natunghayan. Nakatumba ang sofa, pati ang dalawang lampshades na mukhang inihagis sa dingding. May mga basyo pa ng beer na nakakalat sa karpet at sa kung saan saan. Diyos ko, kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Paninisi niya sa sarili at kasabay niyon ay nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Agad niyang tinakbo ang hagdan patungo sa kwarto ng binata. Nakaawang ang pinto ng silid, ngunit madilim sa loob. Nang itulak niya ang pinto, ay sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng alak. Kinapa niya ang switch ng ilaw at nang magliwanag ang paligid ay halos maiyak siya sa itsura ni David. Walang malay itong nakadapa sa sahig. Nakaboxers lamang ito at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Ang bedsheet sa kama ay lumaylay na sa sahig. May nakakalat din doong mga basyo ng beer. Nagkalat din ang mga bubog ng nabasag na bote ng inumin. David? Nasambit niya. Dahan-dahan niya itong nilapitan. David? Pinilit niya itong mayupo. Isinandal niya ito sa gilid ng kama. Pagkway hinaplos niya ang pisngi nitong may mga tubo na ng balbas. Hindi na niya napigil ang sarili na mapahagulgol sa kalunos-lunos na kalagayan nito. Diyos ko, bakit ko ito nagawa sa taong mahal ko? Bakit ko nagawang sirain ang buhay niya? Nagmulat ito ng mga mata. Mapaitang ngiting sumilay sa mga labi nito nang makilala siya. Ikaw nga ba yan? Elena? Hindi siya makapagsalita. Nanikip ang dibdib niya sa pagkakatitig sa lalaking pinakamamahal. Bumuntong hininga ito. Ano pang ginagawa mo dito? Kulang pa ba ang ginawa mong pagtalikod sa kasal natin? Kulang pa ba ang sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa mo sa akin? Pumiyok ang tinig nito kasabay ng pagsungaw ng luha sa mga mata. David, patawarin mo ko. Masyado akong nilukob ng galit kung kaya't nagawa ko ito sa'yo. Patawarin mo ko. Halos pabulong niyang sabi habang nakaluhod sa harap nito. Pagak ang tawang kumawala sa mga labi ng lalaki. Patawarin? Ganun lang ba kaliit yung bagay na ginawa mo sa akin?
Ang sakit, Elena. Ang sakit-sakit. Hinawakan nito ang sariling dibdib. Minahal kita. Matagal kitang idinambana sa puso ko. David, mahal din kita. Alam mo naman yun, hindi ba? Patuloy ang pagbalong ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi totoo ang sinasabi mong pagmamahal, Elena. Sarili mo lang ang mahal mo. Ang mahalaga sa'yo yung magantihan ng mga taong sa palagay mo'y nagkasala sa'yo. Malas ko. Kasali pala ako sa mga taong yon. Malungkot nitong sabi. Hindi siya nakakibo. Nasaktan siya sa mga narinig mula rito. Alam mo ba kung bakit nagpatuloy ako sa kabila ng alam kong balak mo kong paghigantihan? Dahil mahal kita, Elena. Akala ko mapapawi ng pag-ibig ko ang galit sa puso mo. Pero hindi pala ako dapat nagtiwala sa'yo. Sana'y nakinig ako noon kay Ramon. Sana'y nakinig ako noon kay Susan. Sa pinsan mong si Alma. Na kaya ka nakikipaglapit sa akin ay dahil gusto mo kong paghigantihan. Nagimbal siya sa narinig. Alam nito sa simula pa lang na may balak siyang maghiganti rito. Pero hindi ko sila pinakinggan, Elena. Dahil mahal na mahal kita. At pinanghahawakan ko sa sarili ko yung sinabi mo sa sulat. Noong high school pa lang tayo. Heto nga, tinatago ko pa rin hanggang ngayon eh. Malungkot na pahayag nito at kinapa ang naninilaw ng papel na napunta sa ilalim ng kama. Lalo siyang napahagulgol nang makita ang sulat na iyon. David, maniwala ka. Mahal kita. Kung mahal mo ako'y bakit mo ito ginawa sa akin, Elena? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo pinahihirapan ang kalooban ko? Ganyan ba ang nagmamahal? Napasigok ito. Pumatak ang luha sa mga mata. Lalo namang nanikip ang kanyang dibdib. David. Umalis ka na, Elena. Huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ng loob ko. Anito at marahan siyang itinulak. Huwag, David. Patawarin mo ko. Inaamin ko ang kasalanan ko. Pero hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. David, mahal na mahal kita. Maniwala ka naman oh. Ani ang niyakap ito. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Dahil nagtagumpay ka sa pagsira sa buhay ko. Hayaan mo na ako. Umalis ka na. Pinilit nitong tumayo at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Ipinagtulakan siya nito palabas ng silid. Umalis ka na! David, wag! Mahal na mahal kita! Ani ang nagpipilit kumawala sa pagkakahawak nito. Ayaw na kitang makita, Elena. Umalis ka na! At ipinalabag nito pasara ang pinto. David! Napahagulgol siya at napaupo sa sahig. Umiiyak na bumaba siya ng hagdan. Paglabas niya ng bahay ay tinungo niya ang kanyang sasakyan at pinaandar iyon. Habang nasa daan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang balintataw ang mga nagawang kasalanan. Kay Susan, kay Ramon at kay Ludi. Higit na kay David. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa masaganang luha sa mga mata. Huli na nang mapansin niyang nasa kaliwang lane na siya, kasalubong ang isang truck. Ang kasunod ay ang pagbangga ng kanyang sasakyan sa hindi na rin nakaiwas pang truck. Hindi na niya nagawa pa ang sumigaw nang maramdaman ang walang kahulilip na sakit na dulot niyon. Paalam, David. Nasambit niya bago siya nilamon ng kadiliman. Nagising si Elena sa isang hindi pamilyar na silid
Nang lumingalinga siya sa paligid ay nakita niya ang mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Nang pilitin niyang kumilos ay gumuhit ang sakit sa kanyang kalamnan. Napadaing siya. "Elena?" Anang tinig. Kasunod niyon ay ang nakangiting mukha ni David na nakatunghay sa kanya. "Thank God! Nagkamalay ka na. Huwag ka munang magkikilos at hindi pa magaling ang mga sugat mo." Anito. Nananaginip ba siyang nasa harap niya si David ngayon? Ngunit ang masuyong pagpisil nito sa palad niya ay isang patunay na hindi panaginip ang lahat. "Elena, alam mo bang 2 linggo kang comatose? Salamat naman at nakaligtas ka sa aksidenteng yon." "David? Buhay pa ako?" Hindi makapaniwalang tanong niya rito. "Oo, Elena. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung namatay ka sa aksidenteng yon." Sagot nito, ni hindi nito pinahid ang naglandas na luha sa mga pisngi nito. "Marahil, binuhay pa ako ng Diyos para pagbayarin sa mga kasalanan ko. Gusto niyang mahirapan pa ako. No. Binuhay ka ng Diyos para itama mo ang mga pagkakamali mong nagawa. David, mahal kita. Maniwala ka. Mahal kita." Anas niya kasabay ng luhang bumalong sa kanyang mga mata. Pinahid nito iyon. "Alam ko. At patawarin mo ko kung naging bingi ako sa mga sinabi mo noon, Elena. Mahal din kita. Mahal na mahal. At ayokong mawala ka sa akin." Lalo siyang napaiyak sa sinabi nito. "Patawarin mo ako sa..." "Shh! Pinatawad na kita. Kalimutan mo na yon. Magsimula tayong muli." "Pagaling ko. Gusto kong ituloy natin ang kasal natin. Pangako, darating na ako." Natawa ito sa kanyang sinabi. "Kahit ilang beses kang hindi sumipot, Elena, patuloy pa rin ako magpapakasakit. Kabayaran ko yan sa mga ginawa ko sa'yo noon. Kaya lang naman kita hindi pinapansin nung high school pa tayo. Dahil gusto ko munang makatapos tayo ng pag-aaral. Pero maniwala ka, noon pa'y may crush na ako sa'yo." Pag-amin ng binata. "Sinulatan mo ako noon, David. Sinabi mong hindi ka magkakagusto sa akin kahit kailan. Sira mo nang nagbigay sa akin ng sulat na yon." Kumunot ang noon nito. "Wala akong ginagawang sulat, Elena." Anito. "Ako rin, David. Yung sulat na ipinakita mo sa akin, hindi sa akin nanggaling yon." Sandali itong nag-isip. "Well, siguro isa sa mga kaklase natin ang may gawa ng mga sulat na yon. Pero kahit hindi ikaw ang gumawa ng sulat na yon, alam kong mahal mo na ako noon pa. At ganun din naman ako sa'yo noon pa." Nakangiti nitong sabi. "Mapatawad pa kaya nila ako sa mga ginawa ko?" Tanong ni Elena na ang tinutukoy ay ang 3 kaklase. Tumango si David. "Mapapatawad ka nila, Elena. Ang kailangan lang ay itama mo ang mga pagkakamali mo. Natin." "Maraming salamat, David." Hinagkan siya nito sa mga labi. "I love you, Elena." Anas nito. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok doon si Alma. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nagkamalay na siya. "Ellen! Salamat sa Diyos!" Sigaw nito at muling lumabas ng silid. Pagpasok nito ay kasama na ang kanyang ina at si Arturo. Agad na lumapit ang dalawa sa kinahihigaan niya. "Anak, salamat naman at ligtas ka na." Anang nanay niya. "Ate, magpagaling ka ha." Anang kapatid niya na pinisil siya sa kamay. Ang sumunod na pumasok ay ang mga kasamahan niya sa future plans at genuine plans. Ano pa at halos maiyak siya sa sobrang bugso ng damdamin. "Thank you sa inyong lahat." Aniya.
Ipinangako niya sa sariling sisimulan na niya ang paglinis sa kanyang puso, ang pagbura ng hinanakit sa kanyang dibdib, at ang pagtatama sa maling nagawa niya sa mga taong nakalasap ng kanyang paghihiganti. Magpapatulong siya kay David. Nang makalabas siya ng ospital ay agad siyang nagpunta sa bahay na iyon at ubili pa siya ng kumatok sa pinto. Anong kailangan mo? Malamig na tanong nito nang pagbuksan siya. Hindi ko inaasahang patutuluyin mo pa ako, Susan. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon. Ang humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo. Sa pagsira ako sa buhay mo. Aniya sa mababang tinig. Sandali siya nitong tinignan, pagkuwan ay huminga ito ng malalim. Kinalimutan ko na yun, Elena. Inaamin ko naman na may pagkakamali rin ako eh. Kaya nga hindi kita masisisi kung paghigantihan mo man ako. Labis na sakit ang ibinigay ko sa'yo noon at gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo. Pagkasabi nito ng mga salitang iyon ay namasa sa luha ang mga mata nito. Mahigpit silang nagyakap at kapwa napahagulgol. Pagdakay pinatuloy siya nito, ipinatong niya ang dalang attache case sa ibabaw ng center table. Para sa'yo ito, Susan. Aniya nang buksan iyon. Ano to? Nagtatakang tanong nito. Isasalin ko na sa pangalan mo ang 2 sa branches ko ng beauty salon at restaurant. Aniya habang nakangiti. Muling naluha si Susan. Elena, you don't have to do that. Hindi naman ako nanghihingi ng kabayaran sa mga... I know. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi mo tinatanggap ang tulong ko. Muli itong napayakap sa kanya habang panayang hagulgol. Ilang araw ang lumipas sa opisina ng Future Plans. Please have a seat, Mr. Ramon Señores. Ani Mr. Guevara, ang may-ari ng Future Plans. Thank you, sir. What can I do for you? Tanong ng matanda. Gusto ko lang pong sabihin na natutuwa ako dahil sa offer niyo sa akin. Tinatanggap ko po ang inaalok ninyong posisyon bilang general manager ng kumpanya. Oh yes, Mr. Señores. Congratulations. Pero gusto ka rin i-congratulate ng taong nag-recommend sa'yo sa amin. Sino ho ang nag-recommend sa akin? Ang tanong na yon lamang ang hinihintay ni Elena na kanina pa nakikinig sa usapan. Mula sa comfort room ng opisina ay lumabas siya at humarap kay Ramon. Napatayo ito dahil sa pagkagulat. Elena? Inilahad niya ang isang kamay. Ramon? Congratulations. You deserve this position. Tinanggap naman ito ang pakikipagkamay niya. Why are you doing this? Nagtatakang tanong nito. Dahil gusto ko nang kalimutan ang nangyari sa atin, Ramon. At gusto ko ring humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo noon. Aniya sa mababang tinig, ano pat parang gusto na naman niyang maiyak. Pinisil ni Ramon ang kamay niya. You don't have to do this, Elena, para lang mapatawad kita. Nang dahil sa ginawa mo na-realize ko ang mga maling ginawa ko sa iyo noong high school pa tayo. At hindi kita sinisisi roon. Ako ang nagkasala, hindi ikaw. Mapapatawad mo pa ba ako? Doon na nalaglag ang luha sa kanyang mga mata. Sunod-sunod ang kanyang naging tango. Yes, Ramon. Yes. At sana'y patawarin mo rin ako. At napahagulgol siya. Niyakap siya nito. Let's forget about everything, Elena. Huwag ka nang umiyak. Ang dapat nating gawin ay mag-celebrate. Kinabukasan sa flower shop ni Ludi. Kung gusto mo kong murahin ay gawin mo, Ludi. Kung gusto mo kong sampalin ay tatanggapin ko. Kung yun ba ang paraan para mapatawad mo ako eh. Sabi ni Elena habang kaharap si Ludi na nakatayo sa pintuan. Malungkot siyang tinitigan ng babae. 2 bagay lang ang hihingin ko sa iyo, Elena, para mapatawad kita sa ginawa mo sa akin. Napasagok ito pagkasabi nun. Bigla ring nag-init ang mga mata niya. Kahit ano, Ludi.
Maiparamdam ko lang sa iyo ang pagsisisi ko. Una, hihingin ko ang pagpapatawad mo dahil sa mga sakit na ibinigay ko sa iyo noon. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang tanging niyang nagawa ay ang yakapin nito. Oo, Ludi. Pinapatawad na kita. At sana'y mapatawad mo rin ako sa mga nagawa ko sa iyo. Ang pangalawa, ibalik mo ang mahal kong si James. Humiwalay siya sa pagkakayakap nito. Matapos pahirin ang luha sa kanyang mga mata, ay lumingon siya sa halamanan sa dulo ng bakuran. Oh my God! Bulalas ni Ludi nang lumabas ang nakangiting si James na nagkukubli roon. Napaiyak din ang lalaki at sinalubong ng yakap si Ludi. Naipaluhanag na sa akin ni Elena ang lahat, Ludi. At pinatawad ko na siya. Sana'y mapatawad mo rin ako kung naging makitid ang utak ko noon. Sunod-sunod ang pagtango ng umiiyak na si Ludi. Ngayon ay sigurado nang matutuloy ang kasal natin. Sabi ni James, muling nagyakap ang dalawa. Napangiti siya habang pinapanood ang mga ito. Magkatabi sila ni David habang nagdarasal sa harap ng altar ng simbahan ng Santo Domingo. Naroon sila sa Davao upang formal na makapamanhikan ang pamilya ni David. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil binigyan pa siya nito ng ikalawang buhay at pagkakataon para maitama niya ang nagawang pagkakamali. Nangako siya sa Diyos na ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay ng may pagmamahal at respeto sa kapwa. Nang matapos sila sa pagdarasal ay inalalayan siyang tumayo ni David. Sabay silang naglakad palabas ng simbahan. How do you feel right now? Nakangiting tanong nito. Gumanti siya ng ngiti. I couldn't put into words what I feel, David. Sagot niyang itinuro ang dibdib. Ganito pala kapag natuto kang magpatawad. Ganito pala ang feeling kapag inalis mo na ang hinanakit at galit sa dibdib mo. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Tumigil sila sa pintuan ng simbahan at muling nilingon ang altar. Halos sabay pa silang humarap sa isa't isa. Dahilan upang magdampi ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, David. Aniya, ngumiti ito. I love you too, Elena. So much. Makalipas ang ilang buwan ay muling naitakda ang kasal ni na Elena at David. Kabado si Elena habang nakatayo sa pintuan ng simbahan dahil hindi pa dumarating ang groom. Diyos ko, ang akala ko'y pinatawad na ako ni David sa ginawa kong hindi pagsipot sa kasal namin noon. Bakit mukhang hindi yata siya darating? Tanong niya sa sarili na nakabalatay sa anyo ang pag-aalala. Ellen, don't worry. Na-traffic lang yun. Pagbibigay assurance ni Alma na magandang-maganda sa suot nitong gown. Ito ang bridesmaid niya. Kalahating oras na tayo naghihintay rito, Ate Alma. Hindi kaya gusto niya rin gumanti sa ginawa kong hindi pagsipot sa kasal namin noon? Tanong niya rito. Ano ka ba? Hindi magagawa ni David yun. Mahal na mahal ka nun eh. Maya-maya ay lumapit na ang wedding coordinator upang sabihing magsisimula na ang seremonya ng kasal. Napakunot no siya. Ate, wala pa si David. Paano magsisimula ang kasal kung... Tumawa si Alma. Ellen, kanina pa siya rito. Nauna pa nga siyang dumating sa iyo eh. Nagtago lang siya sa likod para biruin ka. Sumimangot siya. Nakakainis kayo ha? Pinagkakaisahan niyo ako. Oo, huwag ka nang sisimangot. Papangit ka niyan eh. Sige ka, dapat maganda ang bride. At iniwan na siya nito. Masama ang pagkakatitig niya kay David nang naglalakad na siya sa aisle ng simbahan. Pinipigil naman ito ang tumawa habang nakatitig sa kanya. Nang magkaharap na sila ay agad niya itong kinurot sa tagiliran. Walang iya ka? Tinakot mo ko ah. Anas niya rito. Aray ko, ano ka ba? Hindi pa nga tayo kasal, ina-under mo na ako. Pabulong ding wika nito na panay ang tawa. Nagtawanan din ang mga nakarinig sa kanila. Nagsimula ang kasalan. Ang lahat ng empleyado ng Future Plans at Genuine Plans ay naroon. Naroon din ang mga tauhan niya sa kanyang restaurant at beauty salon
na minamanage na ngayon ni Susan. Naroon din ang mga kaklase niya noong high school na narito ngayon sa Maynila. Sina Ludi, James, Susan, Ramon at si Miss Villarama ay nakangiti habang nakatingin sa kanila. "You may now kiss the bride," sabi ng pare, hudyat ng pagtatapos ng ritual ng pag-iisang dibdib. Iniangat ni David ang kanyang belo. Nasa harap niya ngayon ang lalaking makakasama niya sa habang buhay. Sa hirap man o ginhawa, nakangiti siya nitong pinagmasdan. Baka sa mga mata ng lalaki ang walang kasukat na kaligayahan at pagmamahal para sa kanya. Sa paghihinang ng kanilang mga labi, alam ni Elena, simula na iyon ng kanyang panibagong buhay. Buhay na walang kalakip na galit at paghihiganti. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong Kuya JM at ito ang Rated Stories. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.